Ito ay isang kwento na madalas nang naririnig sa true crime community. Ang kwento ng mga kumitil na nagdesisyon na sila ay may kapangyarihan at karapatang maglaro bilang Diyos. Ang krimeng ito ay karaniwang nangyayari sa mga nagtatrabaho sa larangan ng medisina, na kung saan ang mga kriminal ay may hindi nagalaw na akses sa ilan sa mga pinakahindi makatatakas na mga tao. Minsan tinatawag na mga anghel ng kamatayan, pipiliin ng mga mamamatay tao na ito ang mga pasyente na kanilang kikitilin ayon sa kanilang kagustuhan, kahit na ang mga pasyenteng ito ay malusog at nagpapagaling bago sila pumanaw. Ang kwentong ito ay hindi naiiba dahil magsasagawa tayo ng paglalakbay sa buhay at mga krimen ni Michael Swango, ang taong binansagan na 00. Si Swango ay isang Amerikanong manggagamot na tila sinusundan ng kamatayan kahit saan siya magpunta, at may dahilan ito kung bakit. Sa isang mundong bago pa naging kasing lawak ang global connectivity tulad ng sa ngayon, nagtungo si Swango sa isang crime spree na aabot sa maraming biktima. Sakop ng kanyang mga krimen ang iba't ibang estado sa Estados Unidos at maging sa mga bansa ng Afrika. Nagiiwan siya ng mga kahina-hinalang bakas ng kamatayan sa bawat hakbang na kanyang ginawa. Ihanda mo ang iyong sarili para sa kwento kung paano isang Amerikanong manggagamot ay kinuha ang buhay ng maraming inosente at walang kaalam-alam na mga tao. Ipinanganak noong October 1954, napansin ni Swango na mayroon siyang pagkahilig sa kamatayan mula sa murang edad pa lamang. Kadalasan siyang nasa bahay kasama ang kanyang ina, habang ang kanyang ama ay nasa serbisyo sa Marine Corps ng Amerika. Dahil dito bihira niyang makasama ang kanyang ama. At sa tuwing umuuwi ang kanyang ama, nagiging mahigpit ang mga patakaran na ipinatutupad ang mga kasanayang itinuro ng Marine Corps sa nakatatandang lalaki. Sa isang kabataan na puno ng isang amang madalas nawala, hindi nagkaroon ng malalim na relasyon si Swango sa kanyang ama. Matapos lamang pumanaw ang kanyang ama, nang matagpuan niya ang mga piraso ng dyaryo na naglalaman ng mga aksidente sa sasakyan at iba pang kakaibang mga eksena, napagtanto ni Swango na maaaring mas magkamukha sila ng kanyang ama kaysa sa kanyang inaakala. Sa pagtingin sa kanyang nakaraan, madaling makita si Swango bilang isang matalinong tao dahil nagtapos siya bilang valedictorian mula sa kanyang high school sa Quincy, Illinois. Pagkatapos ng high school at isang maikling panahon sa college, marahil ay hindi sigurado sa kanyang sarili, sinundan niya ang yapak ng kanyang ama at sumali sa Marine Corps. Tila ito na ang natitirang impormasyon tungkol sa panahong ito ng kanyang buhay, maliban sa pagiging marangal na na-discharged sa serbisyo noong 1980. Nang bumalik siya sa kanilang bayan, matapos maglingkod sa Marines, nag-aral si Swango sa Quincy College, na ngayon ay kilala bilang Quincy University. Dito siya nagtapos ng kursong biology at chemistry. Ipinapalagay na ang interes ni Swango sa mga lason ay nagsimula dito dahil ang kanyang thesis sa chemistry ay nakatuon ng malalim sa mga lason. At para mas maging malinaw, nakatuon ito sa mga lasong ginamit sa pagpanaw ng isang manunulat na si Georgy Markov. Pagkatapos niyang magtapos mula sa Quincy College, nagsimula siyang mag-aral sa Southern Illinois University School of Medicine. Sa panahon ng kanyang pananatili sa university, nakilala siya bilang isang kakaiba at tamad na individual. Bagaman siya ay napakatalino noong high school at maaari pang masabing matalino pa rin, nagkaroon siya ng malaking lapses sa kanyang kaalaman sa iba't ibang pagkakataon. Ang ilan sa mga lapses ng kaalaman na ito ay mga pangunahing impormasyon, at bilang halimbawa, nang tanungin siyang ituro ang puso sa isang chest x-ray, hindi niya ito nagawa. Halos hindi nakapagtapos si Swango dahil nagsimula siyang tamarin sa kanyang mga pag-aaral at ulat, at ang kanyang isip ay nakatuon sa pagsama sa mga ambulansya. Nag-e-enjoy siya na malapit sa mga krimen at nakikita ang resulta ng mga matinding sitwasyon. Nahuli din siyang pinepeke ang isang ulat ng OBGYN report at ilang iba pang ulat, at pinipili ang tamad na daan ng pagiging doktor. At dahil tila sinuwerte, binigyan si Swango ng pangalawang pagkakataon para sa kanyang degree at nagtapos sa sumunod na taon. Sa kabila ng hayagang pagsasabi ng Dean ng Southern Illinois University na may kahinaan sa pagganap si Swango, nakapuntos siya ng internship sa Ohio State University Medical Center. Nang magsimula si Swango, agad na napansin ng mga kasama niyang nagtatrabaho na may mali. Sa tuwing isa siya sa mga medical staff na nakaschedule at mag-iikot sa gabi, ang mga pasyente na dati nagpapagaling ay nagsimulang mamatay. Lalo pang lumala ang mga hinala nang mahuli siya ng isang nurse na nag-i-inject ng gamot, o ayon sa kanya, sa isang pasyente. Nasa ilalim na siya ng mga hinala nang ang parehong pasyente ay nagkasakit kinabukasan. Lalo pang lumakas ang hinala ng nurse. Ibinahagi ng nurse ang kanyang nakita sa mga administrador ng ospital, umaasang mapipigilan ang anumang karagdagang sakit o kamatayan na dulot ni Swango.
Gayunpaman, sinalubong siya ng pagtutol. Sinabi ng mga administrador na siya ay nagiging paranoid at binaliwala ang kanyang reklamo. Sa totoo lang, ginawa nila ang isang investigasyon, ngunit ito ay hindi masinsinan. At sa katunayan, iniisip na ang pagsisiyasat ay ginawa lamang upang maiwasan ang anumang iskandalo. Ang hindi napagtanto ng mga administrator ay sa pamamagitan ng hindi paggawa ng masinsinang investigasyon, pinayagan nilang manatili ang isang mamamatay tao sa kanilang facility. At dahil hindi nila alam na hinahain nila ang mga pasyente sa isang pilak na plato para sa mamamatay tao na ito. Pansamantalang inilipat si Swango sa isang bagong lugar ng hospital. Ang kakaiba dito, sumunod pa rin ang mga kamatayan, ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit siya sa huli ay tinanggal sa kanyang tungkulin. Ang kanyang tamad na performances ay humalo sa kanyang mga kahina-hinalang activity na naging sanhi ng kanyang pagtanggal sa Ohio State University. Habang nasa ilalim pa rin ng mga hinala, bumalik siya sa Illinois. Pagbalik sa Quincy, Illinois, muling nagtrabaho si Swango sa isang ambulance company. Kung nag-abala sana ang kumpanya na magsagawa ng background check kay Swango, nalaman sana nilang siya ay tinanggal mula sa trabaho sa ambulansya na kanyang pinasukan noong nag-aaral siya ng medisina dahil sa maling gawain. Maaaring naging mahalaga ang impormasyong ito upang maiwasan ang kanyang mga aksyon. Kilala si Swango sa kanyang kakaibang personalidad at pagkahumaling sa mga krimen, ngunit walang sino man ang maaaring nakakaalam ng kanyang balak. Nang naging komportable na siya sa kanyang trabaho, nagsimulang magkasakit ang kanyang mga katrabaho pagkatapos kumain o uminom. Agad na bumaling ang mga hinala kay Swango tulad ng nangyari noong siya ay nasa Ohio, nang mahuli siyang nakikialam sa pagkain at inumin ng kanyang mga katrabaho sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa mga ito. Dito na siya agad na inaresto. Nahatulan si Swango ng kanyang krimen at sinentensyahan ng 5 taong pagkakulong. Gayunpaman, hindi nagtagal ang 5 taong sentensya dahil pinalaya siya ng maaga. Dahil sa mabuting asal pagkatapos lamang ng 2 taon, matapos siyang mapalaya, lumipat siya sa Virginia at nakahanap ng trabaho bilang isang career counselor sa loob ng ilang panahon. Habang nasa trabahong ito, muli niyang sinubukang lasunin ang kanyang mga katrabaho. Ngunit natanggal sa trabaho matapos siyang mahuling nagtatrabaho sa kanyang crime scrapbook sa trabaho. Nakahanap siya ng bagong trabaho bilang isang lab technician sa Virginia at nagpatuloy ang kanyang habit sa paglason sa kanyang mga katrabaho. Habang nagtatrabaho bilang isang technician sa laboratory, nakilala ni Swango ang isang nurse na nagngangalang Kristen Kinney at iniulat na nahulog sila sa isa't isa. Hindi na sapat para kay Swango ang paglason sa mga katrabaho, kaya nagbago siya ng pangalan upang muling makapag-apply sa mga posisyon sa ospital. Ito ay naging pabor para sa kanya, kasama ang kanyang kakayahan na mag-forge ng mga mahahalagang dokumento dahil inalok siya ng isang residency sa University of South Dakota. Si Swango at ang kanyang kasintahang si Kinney ay nagpunta sa South Dakota. Ayon sa ilang mga sources, nagtulungan sila sa ospital ngunit sa iba't ibang section. Ang hindi na nakakagulat dito, sumunod ang mga kamatayan ng mga pasyente kay Swango sa South Dakota. Muli siyang komportabling kumikitil ng mga pasyente hanggang sa nagkamali siya ng loob at nag-apply sa American Medical Association. Hindi tulad ng mga naunang lokasyon ng trabaho ni Swango, nagsagawa ng masusing background check ang American Medical Association. Nabigla sa kanilang natuklasan, agad nilang iniulat ito sa direktor ng University of South Dakota. Tinanggal si Swango at ang bagong impormasyong ito ay ikinagulat ni Kinney. At dahil wala siyang alam sa katotohanan, mas pinili niyang manatili kay Swango. Kahit na alam na niya ang mga impormasyon matapos ang lahat, pinili ni Kinney na manatili kay Swango. Ang pagkakatuklas ng American Medical Association ay hindi rin nagpatigil kay Swango sa patuloy na pag-a-apply sa mga posisyon sa medisina. Sa panahong ito ng paghahanap ng mga posisyon sa medisina, nagsimula niyang lasunin ang kanyang kasintahan. Para sa mga dahilan na hindi niya mahulaan, nagsimula siyang magdusa mula sa matinding sakit ng ulo. Nang umalis siya kay Swango at bumalik sa Virginia, nawala ang kanyang mga sakit ng ulo. Patuloy na nakipag-usap si Swango kay Kinney, sinisikap na panatilihin ang kanyang tiwala, at habang patuloy ang kanilang communication, napagtanto ni Kinney na naubos na ni Swango ang laman ng kanyang bank account. Nang matuklasan niya ito, tinulak si Kinney sa gilid at kinitil niya ang kanyang sarili. Sa isang bahagi ng timeline na ito, nagtagumpay si Swango na makakuha ng posisyon sa medisina sa VA sa New York. Habang nagtatrabaho siya dito, ang mga veteranong inaakalang gumagaling ay bigla na lang nagsisimulang mamatay. Sa pagkakataong ito, nang bumagsak muli si Swango sa ilalim ng mga hinala pagkatapos ng sunod-sunod na hindi inaasahang mga kamatayan, dito na kumilos ang batas. Gayunpaman,
Hindi sila sapat na mabilis na siya ay hulihin dahil alam ni Swango na hinahabol siya ng mga federal authority at mabilis siyang tumakas palabas ng bansa. Mula sa Estados Unidos, nagtungo si Swango sa Africa upang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain sa medisina o sa halip, maling mga gawain sa medisina. Saan man siya napunta tulad ng sa Estados Unidos, maraming hindi maipaliwanag na kamatayan ang dumating kasabay niya. Kapag nagsimulang bumaling ang mga hinala sa kanya, aalis si Swango sa lugar bago makapagsagawa ng anumang uri ng investigasyon. Ang isa sa mga bansang pinagtagalan niya habang tumatakas mula sa Estados Unidos ay ang Zimbabwe. Nang magdesisyon si Swango na tapusin na ang kanyang panahon sa Africa, nag-apply siya para sa residency sa isang ospital sa Saudi Arabia. Nakakuha siya ng tugon mula sa mga employer, ngunit sinabihan siyang kailangan niyang magsagawa ng panayam ng personal. Dahil dito, sumakay si Swango ng eroplano patungo sa kanyang bagong destinasyon. Kung kapalaran o tadhana man, ang eroplano ni Swango patungo sa Saudi Arabia ay may layover sa Chicago. Hindi pa man lumalapag ang eroplano sa Chicago, nandoon na ang FBI para siya ay hulihin at natapos na ang kanyang mga maling gawain sa medisina. Sa una, hindi sapat ang ebidensya upang kasuhan si Swango ng pagkitil. Sa halip, dinala siya ng mga taga-usig sa korte at nahatulan si Swango ng maraming bilang ng pandaraya. Ito ay dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan niyang pikein upang magpatuloy na magtrabaho sa larangan ng medisina sa Amerika. Kaunting panahon lamang bago siya palayain mula sa kulungan dahil sa mga kasong pandaraya, siya ay muling dinala sa korte. Sa pagkakataong ito, nilitis siya para sa pagkitil. Ipinakita ang mga ebidensya at binigyan ng pagpipilian. Sa huli ay umamin si Swango ng kasalanan sa 3 bilang ng pagkitil kasama ng iba pang mga paratang. Sa pag-amin ng kasalanan, hindi lamang niya naiwasan ang parusang kamatayan, kundi pati na rin ang posibilidad na mapatapon sa Zimbabwe. Kamakailan ay natuklasan na si Swango ay lumason ng 7 tao sa bansang Africa na naging sanhi ng kamatayan ng 5 sa kanila. Kung umamin siya ng hindi pagkakasala at naglakas loob na mapatapon sa Zimbabwe, tiyak na siya ay mapaparusahan ng kamatayan para sa kanyang mga kasuklam-suklam na krimen. Sa 3 kasong pagkitil at higit pa, hinatulan si Swango ng habang buhay na pagkakulong ng walang possibility ng parol. Si Swango ay napatunayang nagkasala sa 3 pagkitil sa New York at 1 pagkitil sa Ohio, ngunit maaaring siya ay responsable sa hanggang 6 na po ng mga ito. Kapag inisip mo ito, mas madali kang makakahinga ng maluwag dahil alam mo na ang halimaw na ito ay wala na sa mga lansangan at malayo sa mga pasyente. At sa oras ng paggawa namin ng video na ito, si Swango ay nararapat na nananatiling nakakulong at doon siya mananatili. Matapos ang lahat ng sakit at trauma na idinulot sa napakaraming tao, tanging angkop lamang na si Swango ay panoorin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na malanta sa kalungkutan ng kanyang selda. At walang duda na papanaw siya habang siya ay nakakulong pa rin. Maraming salamat sa panunood. Mag-iwan ng mga komento sa ibaba kung ano ang iyong opinyon tungkol sa video na ito.